At sa pagkakataong ito at kaugnay ng tinaguriang economic freedom, makakapanayam natin si Ginoong Miguel Varela, Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Magandang tanghali po, Mr. Varela. Si Princess Habiba po ito. Magandang tanghali sa iyo, Princess. No? Okay, magandang tanghali po, sir. Tagapakinig. Alright. Sir, pwede niyo po ba kaming bigyang linaw? Ano po itong economic freedom? Well, ito ay magandang balita para sa ating bayan, no? Dahil tumaas na naman tayo ng more than 10 notches dito sa economic freedom na ito. Ito ay nagsasabi na mas magaan magnegosyo sa Pilipinas ngayon, no? The investors feel more confident and they have a lot of confidence in the economy. That's why they are now starting to flock in the Philippines and putting in their investments. No? Naniniwala ako na ang isa sa pinaka-principal reason na ito ay nangyari is because of these anti-corruption measures na ginagawa ng ating administrasyon. Ito ay, as we see, are now reaping the benefits as recognized by the international community. Dahil nga rito, nabigyan tayo ng upgrade, no? Itong mga anti-corruption efforts na ito ay sinamahan pa ng mga legislative reforms na nag-i-improve ng ating business environment. Na ito, ang ibig sabihin ito ay nakakapag-encourage na to broaden the base job growth. That also helps push our rankings. No? Alright, Sir Varela, kung tatanungin lang kayo, no, ano po pala yung mga nagko-compose dito sa economic freedom na ito? Well, dito, ang talagang principal rito is yung ease of doing business, no? Ang ibig sabihin nito na mas madaling magnegosyo sa isang bayan, no? Nawawala yung nababawasan yung mga inefficiency, lalo na yung mga bureaucratic red tapes, no, na babawasan. Ito siguro ang isa sa mga naging principal case dito rin sa atin, no. Nakita nila na medyo nababawasan yung mga bureaucratic red tapes, yung mga various procedures, lalo na sa pagkukuha ng mga license and permits, no. Kaya ito ay isang bagay na kailangan nating tuloy-tuloy na gawin, no? Kasi kung titignan mo yung nakita ko sa dyaryo na score ng Pilipinas between alright, Sir Varela? Yeah. Hello, sir. Kung ano mo naman po, no, yung paano po ba natin ipapalink, no, itong economic freedom at saka itong economic stability po, especially, no, in this going economic situations natin sa Pilipinas? Malaking bagay ito dahil ang ibig sabihin nito na mas madali tayong makapagkumbida ng mga investors dito sa ating bayan, no? Dahil yung paggagawa ng negosyo is getting more less cumbersome, no? Although meron din tayong kailangan pang mga gawin para lalo nating palakasin ito, no? Kasi lumalabas na below the global average pa tayo. But ito yung madali nang matuntun dahil tuloy-tuloy naman itong ginagawa ng gobyerno, katulong ng private sector, ang pag-aalis ng mga pagbabawas ng mga bureaucratic red tape, no? Pag-aalis ng mga ibang mga problema like yung mga processes ng mga babagal sa judiciary o sa pagkukuha ng mga salan administration.
ginagawa natin ngayon para lalong mas bumuti yung ating standing. At it means mas maraming foreign investors na papasok dito sa atin kasi magkakaroon tayo ng international recognition. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Ginoong Varela. Salamat din sa iyo.